Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat at mini-welcome ko po kayo sa aking paranormal podcast, Walk into the Light by Robert. Mga samot-saring kaganapan ng kwentong kababalaghan, misteryo at mga pang-spiritual na kaganapan. Bibigyan natin ng daan sa podcast na ito ang inyong mga kwento at mga personal na kaganapan. At ganoon din ang inyong lingkod ay aking ibabahagi din ang sarili kong kwento. Halika't samahan niyo ko at ating simulan ang ating paranormal podcast, Walk into the Light. Once again, this is your host, Robert. Hello guys! Welcome back to my podcast, Walk into the Lights by Brober. Muling nagbabalik sa inyo si Brober upang maghatid sa inyo ng panibagong kwentuhan, mga samot-saring salaysay na ating susulyapan o sisilipin ang mga nakalipas nating mga gawain ng ating mga mahal na ninuno o mga kaganapan nila ng mga panahon nila. At isa rito ang ating topic. Ano ba to? At for sure, familiar ka rito sa bagay na ito. Ito ay ang tinatawag na pagtatawas. Pagtatawas, ano nga ba to? Nakaranas ka na ba ng ganitong klaseng pamamaraan ng gamutan or may patungkol sa kinalalaman sa pang-spiritual na kung saan tinitingnan kung anong uri o anong klaseng ang nagambala mo o ginambala ka na tinatawag. Ito yung isang paalala lamang sa lahat. Ang pagtatawas po ay isang uri lamang po to ng parang, let's say, ako, nasa medical field ako. Sa medical field, meron tayong tinatawag na dinadiagnose o inaalam natin. Ganon din po rito ang pagtatawas. Ito'y isang uri lamang po ng pagdadiagnose para malaman kung sino at anong uri, kung tao ba to o ito yung mga nilalang na hindi nakikita. Ito'y parte ng ating kwentuhan gawa ng sa mga nakagisnan natin, no? Kaya lang may iba't ibang method na to na ginawa ang ating, kumbaga ito yung nagbago, nagkaroon ng mga evolution, no? Ang evolution nito ay marami ng paraan, at iisa-isahin natin to at ating ikukwento to sa inyong lahat. Ito muli si Brober, Walk into the Lights by Brober. Tara't ating simulan ang kwentuhan na ito, pero bago natin sulyapan ang mga pamamaraan ng ating mga ninuno sa pagtatawas. Ito muna isang munting paalala muna po sa inyong lahat, no? Kung kinakailangan po ng katawan lupa po ninyo ng agarang atensyon o gamutan, sumadya muna po kayo sa mga dalubhasang manggagamot na doktor sa hospital po upang mabigyan lunas agad-agad ang needed na mga katawan lupa po ninyo. Huwag po tayong maging pasaway or dumepende sa gantong pamamaraan, pero ito'y paalala lamang po na ang uri ng pagtatawas po ay isang uri po ng pagdadiagnose po o nagbibigay daan to para alamin lamang po kung ano po ang siyang tumutukoy na gumambala o gumalaw o na merwisyo po sa inyo. Kung kaya't unahin niyo po ang agarang needed ng katawan lupa nyo. Ito ay aking papaliwanag po sa inyo at bibigyan ko po yung mga gandang example patungkol po dito. Atin mo ng pag-usapan, ang mga panibagong pamamaraan ng makabagong panahon na manggagamot. Iisa-isahin po natin ito. Ito'y mga pamamaraan na siyang nag-evolve o nagbago mula sa nakaraan patungo sa makabagong panahon. At isa na po rito ang pinakatanyag o kilalang pamamaraan ay yung paggamit po ng pagtatawas po gamit ang kandila. Sa pamamaraan ng paggamit ng kandila, paano ba ito sinisimulan?
Ang isang pasyenteng sumadya sa isang manggagamot ay kanya nitong haharapin at kukunin ang pangalan ng pasyenteng to o yung kung sino man yung titignan niya, ganun din yung buong kaarawan ng pasyenteng yon. Maghahanda ang manggagamot ng isang lagayan o mangkok na lalagyan niya to ng tubig at siya'y magdadasal ng taimtim o kung anong paraan na panalangin ang kanyang gagawin. Sisimulan niya po ito sa pagdasal muna. Pagkatapos po noon ay kukuha siya ng kandila at ito'y sisindihan at itatapat po doon sa lagayan na may tubig at hahayaan niya po itong pumatak ng pumatak. Dropping system yung ang kanyang pamaraan sa pamamagitan ng kandila. Unti-unti itong mabubuo hanggang magkaroon to ng hugis. Yung mga patak na yon magsasama-sama yung magdidikit-dikit po yun. Then, pag namuo na ito, nagkaroon na ng hugis o nagdikit-dikit na, kanya itong titignan, kukunin at itataas to. Doon niya makikita yung mga imahin o yung mga anyo o dito niya malalaman kung yung pasyenteng yun o yung nagpagamot na yun ay ginalaw ba to na mga hindi nakikita kagaya ng mga damanlupa, duwende, or tikbalang o kapre, mga nasa kabilang mundo. Kumbaga ito yung mga nilalang na nagagambala o ginambala no mismo ng pasyente. May pagkakataon din makikita rin dito ang ibang hugis kung ito'y tao ba ang siyang nakaharap o ginambala. May isa po akong paalala bago natin kalimutan, no? Gaya ng sabi ko, kung kinakailangan po ng katawan lupa ng agaran ng kagalingan o agaran na solusyon sa katawan niya, let's say ito'y isang batang pasyente, no? Dala-dala ng magulang. Ang case ng bata ay nagdudumi, nilalagnat na mataas, no? Unahin niyo po muna ang magpatingin sa mga dalubhasang manggagamot o doktor o sa hospital po. Baka kasi masyado nang dehydrated yung bata o kulang na po ang tubig sa katawan ng bata o nanghihina na yung bata. Ang pagtatawas po kasi, as I said nga po kanina, ay ito'y isang pag-alam o pagdadiagnose po kung sino po ang gumambala o gumalaw. Hindi po to gamot na agarang makapagbibigay na sa katawan lupa ng isang pasyente o ng bata na magiging okay kagad. Kung kinakailangan ng bata na mabigyan ng sapat na antibiotic or mapalitan yung fluid sa katawan niya, gawin po ninyo to. Dahil ito'y malaking bagay at malaking tulong po dun sa pasyenteng pinatitignan niyo po. Yan po ay bahagi lamang ng kaalaman o konting aral po sa inyo o impormasyon po. Na sa ganun po, hindi po tayo mahuli sa pagbibigay ng lunas dun sa pasyente po. Yan po ay isang pamamaraan pa lamang po. Meron din po yung ginagawa po, maliban po dun sa patak system ng kandila. Ito naman po yung pangalawa na usually rin pong ginagawa pa. Minsan mga lola't lola nyo o nanay nyo mismo o tatay nyo po mismo may alam sa ganitong paraan. Dahil ito nga nakagisnan na kasama na sa buhay ng mga Pilipino no? At pag ikaw ay Pilipino, alam mo to, lalo na kung ikaw ay nakatira sa mga probinsya. At for sure, isa ka sa mga pasyente na dala ng magulang sa mga manggagamot. Ito yung isang pamamaraan uli sa kandila. Hihiwain o hahati-hatiin yung kandila. Kukuha ng pira-piraso, ilalagay po ito sa kutsarang metal. Yan. Ano yung kasunod? Ito na. Itatapat tong kutsarang ito sa apoy o sa kandila. Hahayaan po itong matunaw hanggang sa maging liquid po ito. At yun naman po ang ibubuhos dun sa lagayan sa mangkok na may tubig. Yan, ibubuhos po yun doon. Yan, mga 2 beses o 3 beses kung ano piling ng manggagamot, yun po yung pamamaraan. Hanggang sa makabuo rin ito ng hugis o ng anyo somehow or larawan na sa nakabakat, kumbaga yung hugis nandun sa kandila mismo.
Yun po yung titignan ng manggagamot. Kagaya na nauna kong sabi, dun sa patak system ng kandila, ay ganun din po sa bandang huli. Ito naman po titignan din, iaangat, itatapat sa liwanag at kung paano sa kanila makikita kung anong uri ng nilalang o tao ang siyang gumalaw sa inyo. Yan. At ang pangatlo ay ang pamamaraan naman po ng paggamit po ng papel. Yan. Paano po ito ginagawa? Kukuha ng kapirasong papel, isusulat yung pangalan, yung birthday ng pasyente, saka kakayurin to ng kandila. Yan yung papel. Kinakayod siya ng kandila. Okay? Pagkayod ng kandilang ito ng walang direksyon na, walang direksyon. Ganyan. Saka to dinadasalan kung anong klaseng dasal na alam ng manggagamot na gano'n ang pamamaraan. Ako kasi usual na dasal lang eh. Dasal natin, ganyan. Habang kinakayod yun. Yan. And then yung pagkakayod na yun, saka mo naman papahiran yun ng langis na may asin. Pagkapahid dyan, kasabay niyan yung tempting na pagtataboy ng sakit o pag-utos na magpakita kung sino may gumagalaw doon sa pasyenteng lumapit sa'yo. Ganon. Then, pagtapos po nun, itatapat mo naman to dun sa apoy o sa kandilang nakasindi. No? Itatapat mo, igaganon mo yun dun. Yan. Hanggang sa mag-itim to na parang uling. Yan, yung pinaka-papel niya. Pagkatapos niyan, saka mo titignan ng ganon o itatapat mo sa ilaw o kung saan may liwanag, kahit dun sa yung papel na yun, i-ganon mo lang, makikita mo na kung talagang gifted ka at may kaalaman ka dito at talagang legit ka na manggagamot, makikita mo na yung hugis na yun. Yun yung pamamaraan. Okay? May mga gumagawa rin po sa pamamagitan naman po ng itlog. Yes po. Tama po kayo. Yung itlog na yan ay kanyang dadasalan at babanggitin yung pangalan ng pasyenteng yun o yung nagpatingin. Saka to iikot, igagalaw sa buong katawan, magbabanggit ng mga sakit na gusto niyang alisin, ganyan. And then kung sino gumalaw, anong klase, saka to babasagin pagkatapos, no? Siyempre may panalangin to, no? Ibabasagin yung itlog na ito dun sa isang basong tubig. Usually yung iba pinalalagyan pa ng asin. And then, yung baso na yun, na may tubig, yung kalahati, isang plain na baso po yun. Hindi pwede yung may design. Dapat plain na baso, then may tubig. Doon babasagin yung itlog. Titignan doon, may mga kanya-kanyang kahulugan kasi doon. Yan. Minsan ginagawa rin niya sa pag-cleansing yung itlog niya. Yung iba naman, sa pamamagitan nito, dinadiagnose nila o inaalam nila yung kung sino gumalaw, anong itsura, minsan may lumalabas na ganun, kung babae o lalaki, o ito ba'y hindi nakikita, o ikaw ba'y nakasanggi ka, o nakatapak ka, o ganyan, yung mga usually na dahilan no, sa pagtatawas. Doon makikita yung itsura o wangis o hugis ng gumambala o nagambala mo. Yan, isa yan sa pamamaraan yung paggamit ng itlog po. Yan. This time, ating naman pag-uusapan ang tungkol sa origin o yung pinanggalingan ng pagtatawas. Yan. Ating pag-uusapan yan, no? Magandang usapin to. Kasi talagang bibihira na po ang nakakaalam ng paraan na ito. Kung taga-probinsya ka, maaari may chance ka pa makapanood nito. Pero along the city, bibihira na po eh. Dahil ito'y traditional, ito'y ating susulyapan. I-update natin sa kwentuhan na ito ang pagsulyap natin sa nakalipas na pamamaraan ng ating mga ninuno sa pagtatawas. At bago natin ito pag-usapan, ano bang klase ito? Ano yung pinanggalingan? Ayan, yung pinaka-origin niya ay ating tatalakayin po. Ating pag-uusapan po ito ngayon. Bago ko talakayin yung
mga pamaraan ng ating mga minuto, may bigla akong naalala kasi isa pa pala itong paraan na nakita ko na rin, yung pagtatawas gamit po yung plato, no? Yung plato na yan ay lalagyan ng langis, dadasalan, and then itatapat. Itatapat to sa apoy o sa kandila. Gaganon din. Parang kagaya ng ibang method o yung ginawa nila dun sa papel. Halos parehas po yan. Gaganon yung plato. Mangingitim yung ilalim ng platuhan o yung plato mismo. Mangingitim po yun, no? At sa isang gifted o manggagamot na makikita niya na yung hugis, no? Napapaloob dun sa nangingitim na likuran ng plato at doon niya malalaman kung sino yung gumalaw. Yan ay isa ring mga pamamaraan ng mga makabagong manggagamot, no? At the same time, halos nasa siya, ang pagkaalam ko parang yan yung isa sa mga parang nasa middle na gawain o middle na pamamaraan ng isang manggagamot, no? Maliban doon sa kandila, maliban doon sa papel, ayan, na ginagawa. Meron din ako isa pa na ginagawa rin po. Kukuha rin ako ng isang papel, then isusulat ko yung pangalan nung nagpatingin. Then kukuha ako ng ballpen or lapis o kaya yung parang uling o yung pinag-anuhan ng palo santo, yun ang aking ikakayas naman sa papel. Yung uling o kaya yung ballpen na susulat ko, gaganon ko siya. Ganyan, iyaano ko siya ng walang direksyon. Hanggang sa madinig ko or masabi sa akin, okay na, tignan mo na. Yan. Pagkatapos ko siya masulatan ng ballpen o lapis, may nakikita na ako, may nabubuo ng form. Hindi ko lang alam kung may alam nito kasi usually ako parang sa pagtatawas parang isa lang to sa mga dinownload sa akin na ginagawa para mapadali yung pagtingin ko sa mga nalapit. So either sa uling, kakayas ko yun sa papel, susulat ko ganyan din yung ballpen o lapis at mabubuo na yung hugis na yun. Diyan hindi basta-basta ginagawa. Ang lahat ng pagtatawas po ay hindi po yan basta-basta. Para sa akin para sa akin, ewan ko lang sa iba, para sa akin ang pagtatawas po ay isang kaalaman na sagrado. Bakit? Maging maingat po kayo sa pagtatawas kung ikaw ay hindi talagang manggagamot o parang nakatuan mo lang o nag-trip ka lang na gumawa ng pagtatawas, huwag niyo pong gawin. Kasi ayan ay sagrado para sa akin. Bakit naging sagrado? Kasi ikaw ay pumapasok sa mundo nang may mga alam pagdating sa espiritual. Make it sure na ang inyong nilalapitan ay talagang legit po na manggagamot at may alam po, no? Huwag yung parang patsamba lang po. Excuse me lang po. Disclaimer lang po kasi mahirap po talaga. Kasi kung let's say nataon po kayo sa ganong klaseng manggagamot na hindi naman bihasa or pagguhan, kayo ay pumapasok sa mundo ng spiritual at inaalam po ninyo. What if ang nagambala nyo na nauna ay lalo pang magalit? O pati ikaw na nagpapagamot ay madami ka pa sa galit ng spiritual, no? At yung gamit mong ginagawa o yung pagtatawas ng isang manggagamot hindi lumabas yung itsura doon or what. Siyempre parang hindi okay yun, parang patsamba ang dating nun, no? Make it sure maging prepared ka, may proteksyon kang panalangin sa sarili mo bago mo simulan yung pagtatawas. Kung ikaw yung pasyente, ganun rin ang gawin mo, manalangin ka muna bago mo simulan, humingi ka ng gabay o ng basbas sa itaas na mapahintulutan ka na gumaling, no, sa pamamagitan ng pagtawas or malaman mo kung anong klase o na nilalang o ano yung makikita doon. In fact, as I said, para sa akin, sagrado po yan. Dapat yan laging may paggalang, pahintulot, bago gawin. Okay po?
Okay, tara't ating balikan ang pagsulyap sa pamamaraan ng ating mga ninuno. Ang pagtatawas na yan. Unang-una sa lahat, ano yung tawas? Tama po kayo. Correct po yung nasa isipan nyo. Yan po yung ginagamit po natin sa katawan. Yan po yung alum kristal na ipinapahid po natin sa ating underarm or kilikili po, na nag-aayos po ng masamang spiritual sa kilikili po nyo. Yan, yung may mga amoy. Yan, excuse me po. Pasintabi po, no? Ito paalala lang din po, no? Magandang gamitin po yan. May kapangyarihan po yan mag-alis ng masamang amoy po ninyo. Yan, biro lang po. Seriously, ano yung crystal alum? Ayan. Ipakita ko po sa inyo, no? Ito po siya. Ito po ang crystal alum. Ilagayan lang po. Yan po siya. Yan. Ang crystal alum po ay ginagamit pa po yan mga sinauna nating mga ninuno. Okay. Hinahati po to, binibiyak po nila to hanggang sa maging maliit po to. Okay. Yung iba po ay gumagamit din po ng kamangyan o insenso, no? Pakita ko lang din po sa inyo. Binibiyak po ang tawas na hanggang ganito kaliit. Ganyan. Hanggang ganyan kalaki. Okay? Opo, yan. Okay. Ito po yung mga kamangyan at saka insenso na isinasabay sa pagtatawas. Yan. Ito po siya. Yan. Isinasabay po yan hanggang sa magdikit-dikit po yan. Paano po? Yan. Ang pamamaraan nito ay natutunan ng mga ating ninuno pa noon na saling gawain o saling traditional na po yan. Ang ginagawa po nila, ginagamitan po yan ng bao o yung nyog. Yung nyog, pinakanyog. Yung bao na nyog. Isinasalang yun, pinaaapuyan yun, pinababaga. Kung walang bao po, ay eto pong uling, yung charcoal. Ayan. Pinababaga po to. Yan. Nakikita niyo po yung mga puti-puti na yan. Yan. Ang tawas po o yung kamangyan o yung insenso, didikit po dyan sa nagbabagang uling. No? Hanggang sa mag-form po yun ng hugis, ng anong uri ng nilalang o ng tao or what, makikita po na manggagamot po yun. Ang ginagawa po nun, dumidikit po yun dito sa uling o dun sa bao ng nyog, no, na nagbabaga. Siyempre, hindi mo naman kukunin yan habang nagbabaga, mainit eh. Hahayaan mo na siyang lumamig, no, o mawala yung baga, no. Pagkakuha po niyan, saka po nilang titignan yan. Yan. Makikita rin yung mga hugis o yung mga marka, no. Doon na malalaman kung anong uri ng nilalang yung gumambala sa anak nyo o kay sa inyo mismo. Ayan. Yan yung mga hindi maipaliwanag na pangyayari pagdating sa supernatural kung paano nalalaman. Kasi nga, enerhiya, vibration, yung frequency na connection mo sa ipang mundo ng spiritual, kung legit ka, mapipil na manggagamot yun eh. No? At malalaman din na manggagamot. Ako, sa akin, sa part ko, alam ko kung kinakailangan kang tawasin. At alam ko rin pag trip mo lang, in short, gusto mo lang, wala lang, gusto mo lang. Kaya ako, minsan, tinitignan ko muna at pinakikinggan ko yung mga gabay na siyang tumutulong na, oy, tulungan mo yan, gawin mo yan, tawasin mo yan, kasi spiritual yan. Yan. Titignan ko yan. Minsan nababanggit naman sa akin, wala silang response dun sa lumalapit. There are times naman na hindi supernatural yan. Hindi yan pang spiritual. Yan ay pang medical side. Kaya I always
push dun sa pasyente, uy, magpa-hospital ka na. Kasi yun ang needed ng katawan lupa mo. Para maagapang ka bago mahuli. Di po ba? Mas mainam yun. Kaya para sa akin, mahalaga yun na kung kinakailangan mo, case to case basis kung kinakailangan mo magpa-medical side sa gamutan, sa hospital, gawin mo. Kasi yun ang kailangan ng katawan lupa mo, ng agaran na tamang gamot, tamang pag-supply ng mga pangangailangan ng katawan lupa mo. Kung wala talaga sa medical side, then kasi sa spiritual. Kaya mas maganda kinukumbay niyan. Okay? Pag wala kang makita sa medical, punta ka sa spiritual. Pag wala kang makita sa spiritual, medical. Pero ako, I always advise na unahin mo ang pa-medical mo o dun sa tamang manggagamot para mapatignan mo yung sarili mo ng tama't makainom ka ng tamang gamot. Yan ang best advice yan pagdating dyan. So, yun ang mga paraan ng pagtatawas. As I said nga, ang isang term pa na alam ko, sa mga babaylan yan, sa mga babaylan, hindi ko alam kung nabanggit ko na to or what. Ang tawag dyan sa pagtatawas ay talagang, ang salita dyan ay subay. Yan. Ano ba yung subay? Ang subay po ay halos parehas po yan ng salitang parang subaybay. Ano ba yung subaybay? Ayan ay isang pagtingin, no? Pinagmamasdan mo. Sinusubaybayan mo yung mga ganap or nakamonitor ka, parang ganun yan. As I said nga, kaya lang ginamit yung salitang tawas kasi ang literally, ang ginagamit niya is yung crystal alum, which is tawas. Kaya siya tinawag na tawas. Yung ganyang diagnostic procedure o method na pag-alam o pagsubay o subaybay o pagtingin sa pasyente gamit ang tawas. Okay, pero yan talaga ang term ay subay. As I said nga, nakakatulong to kung tama ang pamamaraan, kung tama yung aral na naipasa dun sa manggagamo o sa tumitingin o dun sa nagpapatingin. Okay? Huwag basta-bastang gagawin, no? Nang walang pahintulot. Yan ay parang trespassing sa enerhiya ng iba. At the same time, ikaw ay pumapasok, as I said, sa mundo ng spiritual. Magbigay galang ka pa din. Okay? Sila may mga kakayanan o kapangyarihan, no? At the same time, huwag kang mahuli na maniwala ka, no? Kasi hindi mo hintayin na maperwisyo ka bago ka maniwala sa ganitong sistema. Makabagong panahon, pero katakataka, di ba? Mahirap i-explain. May mga ganap o pangyayari na hindi natin kayang sakupin yung mga unexplainable na pangyayari. At isa na yan. Kaya nga yan ay part ng supernatural na gawain. Okay? Disclaimer lang po, as I said, lagi ko sinasabi sa inyo lahat, yan ay gamitin nyo bilang gabay o tulong lamang po. Ayan ay hindi po lunas na siya magbibigay sa inyo ng agaran ng kagalingan. Maaari na makatulong o mabigyan ka ng pagkakataon na isang iglap, okay na yung pakiramdam mo. Pero kung kinakailangan ng katawan lupa mo na ikaw mismo tumanggap ng sapat na gamot at tamang treatment, magpa-hospital ka, magpagamot ka sa doktor. Yan ang best advice na maibibigay ko po sa inyo. Itong usapin na ito ay parang kumbaga aral, kaalaman sa kwentuhan ng samut-sari ni Brother. Kaya in-include ko po ito. At marami pa po tayong pagkukwentuhan sa mga susunod pang mga episode. Again, nais kong magpasalamat sa lahat ng sumubaybay. Yan, di ba? Sa mga nanood, yan. Sa mga nakinig sa ating episode, ng mga naunang episode 1, 2, and 3, and 4. At yung mga lumuha, yan, yung mga na-touch ang inyong mga puso sa kwentuhan natin. Ako'y taos puso nagpapasalamat din sa inyo, lalo-lalo na sa mga nagpapaabot ng mensahe kay Bro Bear.
At sa mga nanood sa Brober TV, sa YouTube channel, maraming salamat. Yung share nyo po to hanggang marami pong maabot na ibang tao upang matulungan, upang sila'y mabigyan ng kaalaman kahit papaano sa mundo ng spiritual ay may totoong ganap at sila'y nag-i-insist, nandyan sila, bahagi natin sila dito sa mundo kasama natin. Again, si Brober lamang po to na naghahatid po sa inyo ng samot-saring kwentuhan, Walk into the Lights with Brober. Ito ang aking podcast at ako'y nagpapaalam po sa inyo. Tapos pusong nagpapasalamat muli sa inyo. Ulit-ulitin ko hanggang makulitan po kayo. Paki-share po, paki-like and subscribe na po ang ating YouTube channel. Ganon din ang ating Spotify na Walk into the Lights. This is your host, Brober. Thank you.